Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. And ito po ang inyong lingkod. Ako pa rin, Pastor June Cortez. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Mag-start na po tayo. Kahit wala pa yung iba nating mga regular attendees, at start na tayo. Masyado lumalalim ng gabi. So, purihin ang Panginoon at salamat po. At huwag natin hintayin yung iba. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. We pray, Lord, sa aming pong Bible study to continue to touch our heart. Anoint us tonight, Lord, with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, which the name which is above every name. That in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Holy Spirit, thank you, our teacher. Turuan mo po kami, Panginoon. Sa gabi ito, release the power of your words. Let your people who are sick be healed tonight. At lahat ng prayer request, answered prayer na in the name of Jesus. Nire-release mo ang iyong anointing, ang iyong favor, grace sa gabing ito sa lahat ng umaten ng Bible study. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Hello. At salamat sa awit ni Pastor Boy Baldomaro. Kaibigan po natin, matagal na, panahon hapon, kaibigan na natin na. At kahit pinapagamit yung awit sa atin, nababad trip ang Meta, ayaw nila ng baka tayo ma-copyright, kaya sumusunod tayo. So, sa gabi pong ito, mga minamahal, atin pong topic, alang-alang sa mga kaibigan kong Calvinist and Reform. Marami akong kaibigan Calvinist and Reform, pero hindi namin natatalakay ito, itong mga pag-uusap nito. Kasi seryosong usapan po ito. Itong doktrina ng Calvinism, hanggang ngayon ay nasa mga churches ito. Nag-start ito nung Reformation, panahon ni John Calvin. Kaya ang tawag dito ay Calvinism. At nito moderno ng panahon, may mga Bible, may mga theologians ng mga Calvinists ang naglagay ng ng systematic theology sa kanilang doctrine. At ginawa nila ito yung tinatawag na tulip doctrine, tulip, letter T, letter U, letter L, letter I, letter P. May mga, acronym, saka natin talakayin niya. Sa gabi ito, gusto ko talakayin yung isang issue ng paniniwala ng mga Calvinist friend natin. I love you all, mga Calvinist and Reformed believers. Alam ng Panginoon, mahal ko kayo. And I'm praying for you all na dumating ang saganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At ulitin ko, hindi ko ito tinatapik to attack Calvinist and Christian Reform. Tinatapik ko po ito for enlightenment at para sa totoong usapan. Totoong usapan. So, kaya ang title po ng ating Bible lesson ngayon is about John 3:16 and Calvinism. John 3:16 and Calvinism. Bakit? Anong meron sa John 3:16? Ito po yung gospel, na
sinasabi sa Bible na itong John 3:16, ito'y sinabi ni Apostle John sa Gospel according to John. Ano po? So si John ang pinakabatang apostles noong time na yon, at siya rin ang pinakamahabang buhay. At ang mga kasamahan niya, mga apostles din, ay pinagpapatay, tinorture. At ganoon din si Apostle John, nakaranas din po siya ng torture mula sa mga kalaban ng gospel, kalaban ng pananampalatayang Kristyanismo. At si Apostle John, siya po ay ayon sa history, tradition, si John ay inilubog sa kumukulong langis, no? Para i-deny si Jesus as his Lord, God, and Savior. Pero hindi niya i-deny. Siya ay inilubog sa kumukulong langis at nung pag-ahon, buhay pa siya. At nung siya ay iniahon, hindi siya mamatay-matay, itinapon siya sa island of Patmos. At doon niya na-encounter ang Panginoon, na-encounter ng angels of the Lord, na-encounter niya o binigyan siya ng Panginoon, pinakitaan siya ng visions about the future of the church, future of the world. At yan po, yan nagsimula na isulat niya doon sa island of Patmos ang Book of Revelation, Apocalypse, yung mangyayari sa future. No? Kaya hindi pa man nangyayari, alam na natin ang ending ng buong mundo natin. Ano? The planet Earth will be consumed by fire sa pinakakahuli-hulihan sa ending ng istorya ng lahi ng tao. Ano? At magkakaroon daw ng new heavens and new earth. At doon tayo titira sa bagong planet Earth na ating titirhan. Okay, hindi po sa heaven, ano? Kasi tayong tao, nilikha ng Diyos, mga earthly people talaga tayo. Designed tayo to live on this planet. Kaya lang, bulok ang planeta nito, contaminated ng curses, kaya masusunog ang planet Earth, babaguhin ng Diyos, at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Sabi ni Apostle John, nakita ko ang bagong mundo bumababa from heaven. Okay. So, purihin ang Panginoon. Yan po si Apostle John. Hanggang sa siya matandang-matanda na, nagpunta siya nakalabas siya sa island of Patmos at pumunta siya sa Epeso. Doon na siya namatay sa sobrang katandaan. Okay. So, purihin ang Panginoon. Si John ang sumulat ng Gospel according to John. No? At siya rin ang nagsabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Sa Tagalog, gayon na lamang ang sobrang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong mundo, na kanyang ibinigay ang katangi-tangi niyang anak, ang kanyang unique na anak, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mamamatay, hindi na parurusahan sa lake of fire, kundi siya'y mabubuhay forever with God at magkakaroon siya ng eternal life at kakasamahan siya ng Diyos sa buong buhay, sa buong eternity, na wala ng kamatayan, wala ng kahirapan ng buhay, wala nang magtatrabaho, wala nang magkakasakit, wala nang tatanda, wala nang mamamatay. Doon sa next life natin, napakamapalad po tayo mga minamahal sapagkat tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang salvation is gift from God to all people, sa lahat ng tao. Pero ang salvation na yan ay conditional. Ano? Meaning, merong karapat-dapat na gawin tayo na ina-expect ng Diyos. Ano yun? To come to Jesus, to believe in Him, and to accept Him, to receive Him, to be our Lord, our God, and our Savior. Kompleto yan. Kinukumpleto ko kasi yung iba nangangaral, just believe and receive Him as your Savior and you will be saved.
Kaya naman, hindi naintindihan ng iba kung ano yung tinanggap. No? Savior pala, so I can live my own life. Pwede rin gawin yung dati ko ginagawa. Anyways, I am saved and I am saved forever. No? Once saved, always saved. Ano? Yun siya sabi nila. Kaya, surprise, sabi ng mga nakarating sa hell, nagtatestify, people who went to hell, na pinapunta ng Diyos to testify to the whole world that hell is a real place. Hindi yan hindi yan symbolic of meaning ng suffering, hindi rin yan katang-isip, hindi rin yan figurative word. Hell is real. Real. Totoo. Kaya natin tinitindihan totoo kasi mayroong mga Christian churches na pasok ng doktrina, yung hyper grace, at sinasabi nila, wala na raw hell ngayon sapagkat we are now living under the grace of God. At sa grace of God, wala ng impyerno. Naku po, another na naman problema yan na nakapasok sa body of Christ. Mga kapatid natin sa panampalataya from other church, yan, in-embrace nila yung yan po'y bunga ng kakulangan sa pagkaunawa sa Biblia. Yung mga, ano yan cult doctrine yan Once you believe that there is no hell, pinapapasok mo sa buhay mo ang kasinungalingan ni Satanas. And time will come, magiging extreme ka, and the devil will pollute your mind with lies, mga kasinungalingan. So, pag meron kayong church na inaatenan, just kayo umaaten, umalis na, tumakbo na kayo palistan. Papunta na sa pagkakulto yan. Yes. At pag sinabi rin na may katuruan na we are under the grace of God, hindi na kailangan mag-repent sapagkat matagal na tayong pinatawad ng Diyos. Ang ating mga sins, mga kasalanan ay forgiven na. 2,000 years ago, our sins, past, present, and future, ay forgiven na, pinatawad na ng Diyos. Kaya, huwag ka na magre-repent pag nagkasala ka. Bakit? Kasi iniinsulto mo raw ang biyaya ng Diyos. Naku po, another doctrine of the devil. That is a demonic doctrine. Tuwan-tuwa Satanas dyan. At marami mga Christian churches, in-embrace yung doctrine na yan. Sinisigaw pa na. At seryoso sila sa paniniwala na. You don't have to repent when you commit sin. You don't have to repent because you are insulting the grace of God. You are insulting Jesus and what He has done. On the cross, iniinsulto niyo siya. Talaga seryoso sila. Kaya ako inaawa kasi napulyot ng lying spirit ang kanilang puso at pag-iisip. So, iwas po kayo sa mga ganyang doktrina. Marami tayong mga kapatid, nagbabasa, nagdadalang Bible, nangangaral ng gospel, nanghihikayat, serious sa Bible study, palapanalanginin, nananalangin everyday, pero mayroon sabit yung kanilang doctrine, Meron sabit. Ngayon, itong atin pong, nung 2 years ago, may naging issue sa body of Christ. Kasi isang famous na radio evangelist, na matagal na sa Manila, sabi niya, almost 50 years na siya sa ministry. Imagine, 50 years. Tapos bigla nagturo siya na si Yeshua daw, si Jesus, at si Yahweh magkaaway. Si Yahweh daw ay evil God or the God of darkness. And who is that God of darkness? The devil. Kaya pinalalabas niya ang devil nagpapanggap na Diyos sa pangalan na Yahweh. Naku po. At ang tunay na Diyos daw at Ama ni Jesus ay si El Elyon. The God, the Most High God. El Elyon. At hindi daw si Yahweh. And Jesus is light, the God of light, and Yahweh is the God of darkness. Naku po, alam niyo yung doctrine na walang basihan. Walang basihan. Gumagamit sila ng talata, twisted, na misinterpret nila yung sinabi ng Biblia.
Sinabi lang ng Panginoon, ako si Yahweh nagtatago sa kadiliman. Inassume na nila, He is the God of darkness. Merong, ano yan figurative word, meron siya tinutukoy para sa Israel. No? May tinatago ng Diyos ang kanyang mukha. Ayun, pag sinabi, tinatago ko ang mukha ko sa iyo, figurative word yun. No? Ibig sabihin, I will not answer your prayer. No? Ikukubli ko ang mukha ko sa inyo pag sinabi gano'n. So much for that. No? So, balik tayo dito. Let's dive into our topic na John 3:16 and Calvinism. Bakit nahalaga ang topic na ito? Kasi ito, na-inspire ako ituro ito. Kasi meron akong sinisirahan sa isang post, no, sa isang ano ba yun? Sa isang page na I think it is a debate forum, no? Pero hindi debate ang aking intensyon. Ang intensyon ko to bring him to God's truth, no? Hindi ko alam kung anong denomination niya, pero he is a pastor. Ang pangalan ng church niya, hindi Calvinist Church, kundi Charismatic. Tinignan ko yung ano niya. At kung nakikinig ka, kapatid, no? Pakinggan mo mabuti ito. No? Friend ko pala sa Facebook. Nire-respeto ko siya bilang lingkod ng Diyos at nagre-respetuhan naman kami. Nagkakaroon lang kami ng palitan, sharing, ano, na real talk lang, ano, na bakit ganyan yung paniniwala. Kasi nag-post siya na ang Diyos ay namili ng iniligtas. Ano? Yung tinatawag na word na elect, it's in the Bible. Yung word na chosen, elect, based sa Ephesians chapter 1, verse 4, sabi doon, we are elect or chosen by God mula pa sa bago palikhain ang mundo ay we are already chosen by God. Ano? Yung sinabi niya sa Ephesians 1:4, referring to the body of Christ. Bakit? Kasi sabi doon, we are chosen in Him, in Christ. Ibig sabihin, kaya ka chosen, napasama ka kay Christ. There's only one chosen by God. Kung tawagin the chosen one in the Bible. Yan ang iskay sa isang individual chosen by God or elect by God. At yan walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ang tawag sa kanya ay sa maraming scriptures ay the chosen one. No? Now that we are in Christ, we became part of His body. At everyone who becomes part of His body, kung tawagin yan ay church. Tayong lahat na became part of the body of Christ, tayo tinatawag na the church of the Lord Jesus Christ or the body of Christ. Pwede magkakaiba tayong denomination o magkakaiba ng pangalan, magkakaiba na mga local churches, pero kung tayo mga totoong churches na pinanganak sa kaharian Diyos through the Holy Spirit, by the power of the blood of Jesus, tayo magkakapatid kahit magkakaiba ng pangalan, no? At kung tawagin tayo ay we are the universal church of the Lord, we are the body of Christ, no? Pinagsama-sama from different local churches, no? Pwedeng may slight na magkakaiba tayo ng katuruan, but still, kung tayo totoo pinanganak sa karin Diyos, we are members of the body of Christ. At kung magkagayon, member ka na ng body of Christ, you are now called the elect of God. Kasama ka sa kalipunan, sa corporate na tinawag ng Diyos. Walang iba kundi the body of Christ, the elect of God, or the chosen of God. Bakit? Kasi sumama ka doon sa isang chosen. The chosen one is no other the Lord Jesus Christ. Yan ang yung chosen one. Wala nang iba. Now that we are in Him, sabi sa Ephesians 1:4, we are chosen in Him, we are now part of Christ. We are now part of His body. Colossians 1:18, Jesus Christ is the head of the body.
Kaya si Jesus is called the chosen one. We are also called the chosen or chosen by God or elect by God. Mula pa sa walang pasimula ay pinlano na ng Diyos at pinili na ng Diyos ang mga taong ililigtas. Sino yun? Yung mga sumama kay Kristo at yung mga sasama pa who will become part of His body, sila may kasama doon sa pinlano ng Diyos na hindi pa nalilikha ang lahat ng bagay, ay may itinalaga na ang Diyos na kanyang kakasamahin sa eternity. At yan ang mga elect people of God. Sino yan? The body of Christ. But if you are not yet in the body of Christ, you are unbeliever or iba ang religion mo, hindi ka pa naboborn again, you're not yet a Christian, or you're not yet part of the body of Christ, hindi ka pa elect, hindi ka pa chosen. Kasi ang chosen, yung group of people niyo called the body of Christ. Yan ang hindi naintindihan ng mga Calvinist brethren, mga Calvinist friend natin. Akala nila individual, God is choosing individuals. Ito gusto ko, ito ay pasensya ka na, you will go to hell. Ito, I like you, you will be with me sa eternity. Ikaw ay chosen. Ikaw ay elect. Ito, pinili ko na. Hindi po ganun ang Diyos ng Biblia. Hindi namimili ang Diyos ng ililigtas. Ang Diyos ng kaligtasan ay para sa lahat. In fact, this is supported, everything that I'm saying is supported by many scriptures na aking ipapakita sa inyo. No? Aking ipapakita sa inyo. Kasi it's about time na mag-mature tayo spiritually patungkol sa doctrine of salvation. I'm sorry to tell our Calvinist and Reformed friend na yung paniniwala, no, maraming paniniwala kayo na hindi supported ng scripture. Sorry to tell you mga minamahal na mga kaibigan. No? Ngayon, marami tayong pag-uusapan patungkol dyan. Ano? Pero isang issue lang ito. Maliit, akala maliit issue. Pero ito ay isa sa pundasyon. Pag ito ay naibagsak mo ang pundasyon na ito, bagsak ang lahat ng doktrina ng mali sa Calvinism. Okay? So, simulan natin sa John 3:16. No? So, ano sabi sa John 3:16? Basahin ang Biblia. Memorize natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Jesus, that whoever, ang sino man, whoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. So, una-una, sa John 3:16, yung salitang world, for God so loved the world, inibig ng Diyos ang buong sanlibutan, buong paliwanag po ng Calvinism, ng John 3:16. Ang world daw ay hindi lahat ng sinners. Kasi sa Bible, ang tinutukoy na world kung bakit si Jesus ay ibinigay ng Ama para sa buong mundo, to save the world. Sapagkat ganyan daw ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng tao sa buong mundo, na dahil sa kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, ibinigay niya si Jesus to become the sacrifice for the sins of the world. Siya yung naging sakripisyo na imbis na ang buong mundo ang parusahan at itapon ng Diyos sa lake of fire in the future. Dahil sa kasalanang dinadala natin ng bautisado, we are all sinners. Pinanganak pa lang tayo, ay sinners na tayo kasi namana natin sa dugo ng ating unang magulang na si Adam and Eve, yung kalikasan na yan. We have the sinful blood of Adam and Eve. And that sinful blood, connected yan sa ating nature. We have the nature of our first parents. Anong nature yan? Sinful nature.
Yes, sinful nature. Bakit? Because we inherited their blood. And we inherited the nature of our first parents. Remember, yung story ni Adam and Eve, totoo yun eh. Mas pinili ni Adam and Eve ng ating first parents na sumama kay Satanas. Kaya si Satanas, bagamat hindi nila ama, naging ama-amahan ni Adam and Eve. At yung kalikasan ni Satanas, a rebellious nature, a sinful nature, a fallen nature, na impart ni Satanas kay Adam and Eve. Therefore, nung nanganak si Adam and Eve, na-impart naman sa mga anak at mga inapo to all generations na pinanganak at ipapanganak pa, na-impart, na ibahagi yung fallen nature, yung sinful nature, even the blood of our first parents, Adam and Eve. Kaya sa dugo pa lang, we are sinners na eh. Sa nature, we are sinners. And we are all going to hell and to the lake of fire sa judgment day. Wala na tayong solusyon kung pagbabatayan ay karunungan ng tao. Wala na. Pero God has the fullness of wisdom. Ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan to save the world. No? Isinugo na si Jesus to become a human being. And when He became a human being, Jesus, meron siyang dugo na hindi contaminated ng dugo ni Adam, dugo na malinis, created in heaven, galing sa langit, dugo na walang satanic, fallen, sinful nature, nakagaya ng dugo ni Adam and Eve, nakagaya ng naging dugo natin. Therefore, si Jesus walang fallen nature, wala siyang satanic nature, wala siyang sinful nature ni Adam and Eve, kasi wala naman siyang dugo ni Adam and Eve. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinanganak, not through the sperm and egg cell of his parents, not through the sperm of Joseph and egg cell of Mary. Pinanganak siya sa pamagitan ng Holy Spirit na lumukob, yung lumukod at nilimliman si Mary hanggang sa yung seed na dala-dala ni Angel Gabriel, which was the Word of God, the seed of God, yung good news na yun, was the seed of God, the Word of God, na sinabi ni-release ni Angel Gabriel at nung maintindihan ni Mary na siya pala magdadalang tao sa pamagitan ng Holy Spirit, sabi niya, be it unto me according to your words. He believed and received that seed, the Word of God. And immediately that seed entered into her womb and became Jesus, the seed of God, the Word of God. Kaya ligtas si Jesus sa bad blood, sa sinful blood ni Adam and Eve. Wala siyang dugo ni Mary, wala siyang dugo ni Joseph. Yan po, no? Nabanggit ko lang yan, pero as foundation, para mas malinaw. So ngayon, si Jesus, yung kanyang dugo, pwede tuloy ipambayad sa ating mga kasalanan. Sa sins of the world, gaano man kabigat, galaki, kayang bayaran ng holy, sacred blood of Jesus. Dahil ang kanyang blood galing sa langit, galing sa kingdom of God. See? Kaya si Jesus, bagamat taong-tao, naging tao, hindi siya kagaya natin. Kaya nga sabi ng Ama, He is the unique Son, the only begotten, means the unique Son of God. Kaisa-isang katangi-tangi, walang kagaya. Hindi siya kagaya natin, tayo mga sons of God din. Through new birth, through born again experience. Pero si Jesus hindi kagaya natin. Hindi siya kagaya natin na from death to life. Si Jesus, life na bumaba sa mundo, and from life, naging death siya. Baligtad. Para through death, mabayaran niya ang kasalanan ng buong mundo. At siya'y namatay, nagpunta sa hell, but after 3 days and 3 nights, after mission accomplished, God raised Him from the dead, victorious,
bayad ng kasalanang buong mundo, at lahat ng tao pwede na maligtas. Lahat ng tao pwede na maligtas. And all we have to do is to come to Jesus, to believe Him, to believe that Jesus Christ is Lord, He is God, and He is the only Savior of the world. To receive Him. No? To believe and receive Him. At kung magkagayon, tayo na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, tayo ang tagapagmana ng kaligtasan. At through that process, na born again tayo. Okay. Now, tingnan natin, no? So, pagbumundo, sabi ng Calvinist, hindi universal ang salvation. Ang salvation is just for few selected people. And who are those people? No? The elect. The elect. Chosen. No? At sino yung elect? Sila daw. Sabi ko, the elect is the body of Christ. The chosen people of God is the body of Christ. Those people who are in Him, in Christ. Kaya pupunta tayo sa Ephesians 1:4, we're chosen in Him. If you are not yet in Him, hindi ka pa chosen. Okay. At yung word na elect, chosen, hanapin mo sa Bible, laging referring to group of people or corporate. Ano? The angels of God, tinawag na elect. Ano? Israel is called the elect. And the church, the body of Christ, is called elect. See? And there's only one person who is called the chosen one. And that is Jesus. Kaya naging elect tayo, part of His body, kasi sumama tayo sa chosen one. Ganun lang kasimple. Ang salitang elect, hindi yung namili ang Diyos. Mula pa sa walang pasimulan, namili ang Diyos. Hindi po yan hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Kung magkagayon, merong favoritism ang Diyos. Sinabi na nga sa Biblia na God has no favoritism. Ang Diyos hindi nagtatani. God loved the world. So ngayon, punta tayo sa main issue. Sa Calvinism, ang salitang world ay hindi daw lahat ng sinners, not all people of the world, kundi, sino daw yun? The elect. And those elect are those few selected people of God. Namili. The God of Calvinism is namimili ng liligtas. The God of the Bible is salvation is for all. Ano sabi ni Jesus bago siya mamatay sa krus? Lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Ano sabi ni Jesus? Matthew 11:28, come to me, all of you. Hindi silang, come to me, all of you who are elect by God. Hindi yun. Ang sabi, kasi pag hindi ka raw elect, hindi ka makakalapit kay Jesus. So, ang tanong, sa Matthew 11:28 ay sinabi po ba na ni Jesus na, come to me, all of you who are elect by God or chosen by God, and I will give you rest. Hindi po yan ang sinabi sa Bible. Ang sinabi sa Bible, come to me, all of you. All means everyone. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. So, nag-i-invite si Jesus. And even sa book of Revelation, no? Even in the book of Revelation, chapter 22, tingnan nga natin, silipin lang natin to. The Holy Spirit and the bride of Christ are inviting all people. Tingnan natin, Hindi lang si Jesus nag-i-invite, even the Holy Spirit at katulong ang bride of Christ. Who is the bride of Christ? The church. Ako, ikaw, tayo na bumubuo ng katawan ni Kristo. We are His church. We are the bride of Christ. At ito sabi sa Revelation 22, verse 17. The Spirit, the Holy Spirit, the Spirit and the bride say, the bride is the church. Come, and let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without
cause. Nag-invite to come to Jesus. Lahat ng nauuhaw, lahat ng nangangailangan kaligtasan. Sino ba nangangailangan kaligtasan? Lahat ng tao sa mundo, all sinners. Whether you are an atheist, unbeliever, or believers, o ano man religion mo, lahat nangangailangan kaligtasan. Kasi without this one Savior of the world, we will all perish in hell or in the lake of fire. Kaya lahat tayo, kailangan natin kaligtasan. Sino yung lahat tayo? The whole world. Kaya sino gustong iligtas ng Diyos? The whole world. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Nasa Bible ba yan? Yes. Nasa Bible yan. The whole world gustong maligtas ng Diyos. Tingnan natin, no? Tingnan nyo. Kung bakit yung salitang world is not the elect, is not the chosen people of God. Yung world ay all mankind, and all mankind are sinners. So this is referring to the whole world, to all sinners of the world. John 3:16. Bakit world? Kasi sabi ko nga sa inyo, sinasabi ng Biblia, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa mundo, maligtas. Sabi ng Calvinist, kung universal as salvation at ito ay inaalok sa lahat, bakit hindi lahat ay ligtas? Kung si Jesus namatay para sa lahat ng tao sa buong mundo, bakit hindi lahat ng tao ay ligtas? Meron pang ganyan doctrine ng Calvinism. Ang sabi ay, Jesus did not die for the whole world. Ang linaw na nga sinabi sa John 3:16, for God so loved the world. Sabi, Jesus did not die for the whole world, but for only few selected people. And who are those selected people? The elect. The chosen few. See? Yes, sabi nila, Jesus didn't die for the whole world. But in fact, kabaligtaran niya na sinasabi sa Bible that Jesus died for the whole world. Tingnan natin, ano? Sa 2 Corinthians verse 15, He died for all. Jesus died for all. No? So that those who live would no longer live for themselves, but for Him who died and rose on their behalf. So sabi dito, si Jesus namatay para sa lahat. Pag tinanong mo ang Calvinist, yan o, Jesus died for all. Sasabihin nila, yung salitang all, those all are the elect. Namatay daw si Jesus for the elect lang. For those chosen few. Yung kaya ang tamang interpretasyon nito, I tell you, absolutely not. Mali interpretasyon. Bakit? Para makita mo kung tamang interpretation mo, the Bible speaks itself. The Bible will speak the truth. Hindi ako, hindi ikaw, hindi sino man. The Bible will interpret itself. Tingnan nyo, pakikita ko sa iyo, ang Bible mismo nagsasalita, nag-interpret ng sarili niyang salita. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:15, Jesus died for all. Sabi ng mga Calvinists, ang all ay only few selected people. Ang all ay all elect. Wala naman sinabing all elect. Ang all, buong mundo. No? Tingnan nyo, kukonect natin sa another scripture. No? Bakit ang all ay the whole world? Kasi, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, God who wants all people to be saved. Ano linaw niyan? God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang gusto ng Diyos, ang design ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. No? Sabi ng mga Calvinist, kung gusto ng Diyos lahat ng maligtas, hindi lahat ligtas. Simple lang, babalik ka sa John 3:16. Ko-connect ka uli sa main scripture, John 3:16. Ang sabi doon, whoever believes will not perish. So, sino yung maliligtas?
yung lahat lamang ng sasampalataya. Sino yung mga sasampalataya kay Jesus? Yung lumalapit kay Jesus, sumasampalataya. At pag sinabi sumasampalataya, yung terminong believe means to believe, to surrender your life to Jesus, to accept Him to be your Lord, God, and Savior. Yan yung salitang believe. Hindi basta believe na, naniniwala ako. Hindi, sabi nga ni Apostle James, even demons believe in Christ, pero hindi sila ligtas. Bakit? Iba yung believe nila. Yun yung believe na hindi nakasuko ang buhay. Believe na hindi sila sumunod, kundi nagrebelde sila sa Diyos. Yung sinasabing, whoever believes, sa John 3:16, ito yung mga taong lalapit kay Jesus, isusuko ang buhay, at willing to obey Him, to follow Him every day, and to obey His word every day, to live for Him. Kapag ikay sumampalatay, mabubuhay ka na para sa Kanya, hindi na para sa iyo sarili, sapag siya na ang Panginoon ng buhay mo. Kaya the moment you accept Him to be your Lord, God the Savior, siya na ang Panginoon ng buhay mo, hindi na ikaw. Yun ang ibig sabihin sa salitang to believe. Whoever believes. Ang tanong, lahat ba ng tao sa buong mundo believe the Lord Jesus Christ? Lahat, hindi lahat. Kaya, yung hindi lahat ngayon, sila yung maiiwan. Those people will go to hell kasi they rejected the only Savior of the world. But the gift of God of salvation, ito'y ino-offer for all mankind because God desired that all people be saved. 1 Timothy 2:4. See? Kaya, sino yung sa 2 Corinthians 5:15 na He died for all? Si Jesus namatay para sa lahat. Sino yung all? The whole world. The whole world. Tingnan nyo ito, ha? Another scripture. Kukunik ulit tayo sa 1 John chapter 2, verse 2. Jesus, He is the atoning sacrifice for our sins. Sabi ni Apostle John, yung atoning sacrifice ni Jesus, yung pagkamatay niya as sacrifice sa cross, ginawa ni Jesus yon, yung atoning na yon, sacrifice, no, is for our sins, para sa ating mga kasalanan. Sabi ni Apostle John, sino ba yung atin? No? Tayo mga Christians. O pwede sabihin dyan, tayo mga Jews, tayo mga Christians, no? Whatever. Pero I believe, at sinasabi dito, tayong mga naging Kristan na, no? Ginawa ni Jesus yung para sa atin, na yung mga Kristiyano tayo. For the His atoning sacrifice for our sins. Kaya tayo ay naging disciple ni Jesus, naging followers ni Jesus, dahil binayaran ni Jesus through His atoning sacrifice on the cross, yung ating mga kasalanan. That is for our sins. Sa atin yun. No? Sabi ni John, at ito, kakambi si John, and not only for us, hindi lang para sa atin, but also for the sins of the whole world. Naku, napakalinaw niyan, kapatid, na Calvinist, Reform. Jesus died for the whole world. His atoning sacrifice not only for us, for our sins, sabi ni John, and not only for us, but also for the sins of the world. So, kung tinutukoy ng mga Calvinists, ang world ay elect, mga elect people of God. So, kasama sa elect si John. So, kung si John tinutukoy niya dito, yung sila na mga elect, bakit sinabi pa ni John na hindi lamang sa atin na mga elect, kundi not only for us, but also for the sins of the world. Hindi lang sa atin ng mga Kristiyano na mga elect, chosen people of God, kundi also for the sins of the world. Yung sacrifice, yung ginawang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng buong mundo ay pambuong mundo. Do not insult the grace of God. Do not insult what Jesus done on the cross, His atoning sacrifice. Huwag niyong gagawa ng insultong salita na sasabihin niyo na Jesus did not die for the whole world. That is blasphemy. You are insulting the grace
of salvation. At kung anong ginawa ni Jesus na pagkamatay sa krus, iniinsulto nyo, minamahina. Si Satanas ang may gusto niyan eh. Minamahina ni Satanas, Jesus, ang salvation mo hindi effective for all people. Okay na, sakay na ako sa salvation ginawa mo. That's only for few selected people, but not for the whole world. Hindi mo kayang iligtas ang buong mundo. Ang kaya mo lang yung selected few people. So, yung atonement sacrifice mo, hindi is not for the whole world. Si Satanas ang may sabi niya. Kaya kung may doktrina ka, na ang doctrine mo, Jesus did not die for the whole world, sasabihin ko sa iyo, kapatid, kaibigan, Calvinist reform, that doctrine was created in hell. Yes, si Satanas ang promotor niya, insulting the grace of God. No? Eh yan, mamili ka. Ano sino paniniwalaan mo? Yung doktrina nyo o ito sinabi ng salita ng Diyos? Sino paniniwalaan mo? Yung mentor mo o ito si Apostle John na nagsabi, He is the atoning sacrifice for our sins. Si John ay kasama sa elect sa chosen kasi part of the body of Christ na siya. Pero bakit pa niya sinabi, and not only for us, but also for the sins of the world. See, napakalinaw na sinabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 2 na yung world, na salitang world is referring to all sinners of the world. Kasi si John dito sa 1 John chapter 2 verse 2 sinabi niya, for the sacrifice of our sins, at siya ay part of the elect na chosen kasi he is now in Christ. Pero sinabi niya, hindi lang para sa atin, kundi yung ginawa ni Jesus is for the whole world, for the sins of the world. So ngayon, babalik tayo sa John 3:16. Sino ngayon yung tinutukoy sa John 3:16 na world? Are they the elect? Are they the chosen few? Ano sasagot ng Biblia? I tell you, the Bible interprets itself. Anong ini-interpret ng Bible? Yung word sa John 3:16 is not the elect, but all mankind. Meaning, for the sins of the world, for the whole world, for all sinners. Kaya bumaba si Jesus from heaven, sinacrifice sarili, not for only few selected people, kundi pang buong mundo, universal. Inaalok ang salvation sa lahat ng tao. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest, the rest of salvation. See? Ito pa. Another scripture pa. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 10, sabi ni Paul, Apostle Paul kay Timothy, for it is for this we labor and strive, because we have set our hope in the living God, who is the Savior of all mankind. Si Jesus daw ang Savior of the whole world, meaning Jesus died for the whole world. For God so loved the world, that world is all mankind. Not only the elect, but all mankind. Bakit? As sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 10, we have set our hope on the living God. Who is this living God? The Lord Jesus Christ is the living God. Who is the Savior of all mankind. Na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo. Especially of believers. See? Dalawang grupong taong tinutukoy dito na si Jesus ang Savior. Meaning siya yung namatay para sa dalawang grupong taong ito. Kanino? Sa mga believers at sa mga unbelievers. For the whole world. The world is called mankind or all mankind, and all mankind is called sinners. See,
Napakalino ng Bible. The Bible will interpret itself. Not you. Not me. Ang Biblia. Ito pa isa. So, ang sabi ng mga Calvinist, ang doctrine of Calvinism, ang tinatawag lang ni Jesus for salvation through the gospel ay yung mga hinirang. Yung mga pinili na chosen by God even before the foundation of the world. Kaya kung hindi ka napili ng Diyos, hindi ka tatawagin ng Diyos. Ang mga napili ng Diyos, yung mga God's elect, His holy people. Nawala pa ang buong mundo, hindi pa nalilika, na pagplano at napili ng Diyos yung gusto niyang iligtas. At yung gusto niyang iligtas, para sa kanila, is called the elect people of God or the chosen people of God. No? Ngayon, lalabas, siya lang, si Jesus Christ, siya sabi nila, is the Savior of the elect. Nung sabihin nila, for God so loved the world is elect, that means Jesus Christ is only the Savior of the elect, of those chosen few, but not all mankind. Not the whole world daw. Yan ang sabi ng doctrine ng Calvinism. Now, ano naman ang sinasabi ng Bible na salita ng Diyos? Ito. Luke chapter 5 verse 32. Remember, ang tinatawag daw, sabi ng mga Calvinist, ang tinatawag daw ng Diyos, ng Ama, para ilapit kay Jesus ay yung mga elect. Not the whole world, not all sinners, but only the elect. Sila lang daw ang may karapatan na maging Savior si Jesus. And that is absolutely 101% very, very unbiblical, unscriptural, and not the Word of God. And that's not the teaching of Jesus, but the opinion of John Calvin na nag-promote ng Calvinism. Okay. Pasensya na kayo, mga diehard talaga na followers John Calvin. Real talk lang. I tell you, I love you all. Hindi ko sinasabi ito to attack Calvinism. Real talk lang. You shall know the truth, and the truth will set you free, sabi ni Jesus. John chapter 8, verse 31. Now, ito matindi. Na pangitang-pangita, nagkamali ang Calvinism. Nagkamali. Kasi sa kanila, ang tinawag lang ng Diyos ay yung mga elect. Mga chosen few. And who are those elect and chosen few? His saints, yung kanyang mga banal. The holy people of God. Ngayon, ano sinabi ni Jesus? Yun lang daw ang tinatawag ni Jesus. Ano naman sabi ni Jesus? Luke chapter 5 verse 32. Ito, tingnan nyo mabuti. Sabi ni Jesus, I have not come to call the righteous. Hindi ako naparito para tawagin ang mga matuwid. But sinners to repentance. Ang pagparito ko, hindi para tawagin yung mga matuwid. Sino ba yung mga elect? Mga chosen, siya sabi ng mga Calvinist. The righteous. The holy people of God. Yun lang daw ang tinatawag ni Jesus. Sabi ni, counter sa sinabi ni Jesus And Jesus said, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sino ba ang sinners? Huwag niyo sabihin yung tinawag ni Jesus ay ang sinners ay yun yung elect. Parang tali, nagkabuhol-buhol na kapag sinner ka, hindi ka pwedeng tawaging elect or chosen by God. Because sinners are not yet in Christ. Ano sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4? We are chosen by God in Him. We are chosen in Him. Tayo mga chosen people of God, elect by God, in Him, kay Kristo, para mabuhay tayo sa kabanalan, sa katuwiran. Kaya
Kaya kung wala ka pa kay Kristo, you're still a sinner. If you're not yet in Him, you are called sinner. See? Kaya sabi ni Jesus, hindi ako naparito para tawagin yung mga matuwid. Kundi, naparito ako para tawagin yung mga sinners. Para mag-repent. Sinners to repentance. Who are those sinners? The whole world are sinners. Kasama tayo. Bakit tayo naging elect? Kasi nga, bumitaw na tayo sa pagiging makasalanan. Sumama tayo kay Jesus. We become followers of Christ, disciple of Christ. We are now in Him. And we are called the body of Christ. We are called the elect of God, the chosen of God. Ganyan lang kasimple. Ngayon, meron pang isang salita. Akalain nyo, yung kausap kong may doctrine ng Calvinism, pinag-usapan namin yung whoever. Dumipensi sa sinabi niya, ang whoever is the elect. Sabi ko, kapatid, sir, sisira kayo na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sabi ko, sino yung whoever? Alam niyo definition niya? Yung whoever daw are the elect people of God. The chosen of God. Sabi ko, no sir. Ang whoever is all mankind. All mankind. Hindi po, sabi ko. Whoever, yung mga elect, mga chosen, hindi po. Sabi ko naman, hindi po. Mali po kayo. Yan pong definition whoever ay opinion nyo lang, haka-haka. Hindi uubra yan. Ngayon, kung may doubt kayo, tingnan natin sa Greek Dictionary. Kung anong meaning ng whoever. Sino talaga yung whoever na yan? Yan ba yung mga elect by God or chosen na kaya dumating si Jesus is only for the elect, for the chosen of God? Hindi po. Dumating si Jesus upang whoever, sino yung whoever niyan? The sinners of the world. Tingnan nyo, all mankind, lahat, sabi na, hindi lahat yung world o yung whoever. Yung whoever are those elect people of God. Sabi ko, hindi po. Yung whoever ay all mankind. Ngayon, kung may doubt kayo, tingnan natin sa Greek Dictionary. Ano yung whoever na sinasabi sa John 3:16? Ito po yan. Greek word, whoever, is pas. P-A-S. Pas means each. Bawat isa. Every. Any. Kahit sino. All. The whole. Yung kabuuan. Everyone. All things. Lahat ng bagay. Everything. Whole. All people. All men, all mankind. Yan ang ibig sabihin ng pas. Ano yung pas? Whoever. Kaya nga, whoever believes, ang whoever ay all mankind, all sinners of the world. Whoever, lahat ng makasalanan, whoever, ang sino man sa inyo, ay lumapit at sumampalata kay Jesus, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man, whoever. Sino yung whoever? All mankind, all people of the world. Whoever. Yan ang sabi ng Greek word na whoever sa Greek ay pas. So, paano ngayon ang argument na sasabihin nyo po na ang whoever ay the elect people of God? Para tayo ng batang mag-uusap. Kahit batang grade 1, maintindihan ito sinasabi ko Kahit batang maliit, yung apo ko, pag tinuruan mo, whoever. Ang daling matuto, matalino, sasabihin mo, all. Lalo na tayo, matatanda. Ano bang definition sa dictionary na lang, sa Webster? Ano bang meaning ng whoever? Sasagutin ba ni Mang Webster na ang meaning ng whoever means the elect people of God? Aba, tingnan nyo sa dictionary ni Webster yan. Never nasasabi si Webster, Christian yan. Never nasasabi, meron nga siyang Bible translation, Webster Bible.
Ang definition ni Webster, all mankind, all people, whoever, sino man, walang itatani. Okay? So hanggang dito na lang mga minamahal ha? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Bakit hindi lahat ligtas? Kasi hindi lahat lumalapit. Whoever, hindi lahat sumasampalataya. Whoever believes will not perish but have everlasting life. So ang tanong, lahat ba ng buong sanlibutan, all mankind ba, believes in the Lord Jesus Christ? Not all. Not all. Marami pa rin hindi sumasampalataya pag sinurvey. Yes. Pero kahit sa kabuuan ng hindi manampalataya, all sinners of the world, may mga tao na lalapit at sasampalataya at maniniwala that Jesus is Lord, God, and the only Savior of the world. Those people, sila ang maliligtas. Kaya pagdating sa Judgment Day, hindi masisisi ng isang makasalanan who rejected the only Savior of the world, hindi niya masisisi ang Diyos pagpunta niya sa hell. Bakit? Tinanggihan niya ang Savior eh. Hindi siya lumapit, hindi siya naniwala. Yes, minumura mo nga ang Diyos eh. Kinakers mo ang Diyos, tapos ililigtas ka ng Diyos. Mapahiya ka. Go to hell. Yun ang gusto mo. No? So, ikaw ang pumili ng destiny mo, so be it. You will go to hell. Yan ang destiny mga hindi sumasampalataya at ay lumapit kay Jesus. Yes, yung mga atheists, yabang lang yan. Pagdating sa Judgment Day, ewan ko kung hindi magmakaawa sa Panginoon niya. Yung mga atheists na pag naghihingalo, napapadyos ko, Diyos ko. Alam nila na mali siya, alam nila na kailangan nila lumapit sa Panginoon. Yes, yung mga atheists na mamamatay na, napapadyos ko O sasabihin mo, walang Diyos, bakit natawag ka ngayon sa Diyos? See? So, hindi pa naman huli ang lahat. Para yung baluktot na doktrina, ituwid natin. Alam nyo, hindi naman kailangan pagtalunan. Balik tayo sa scripture Ang Bible magpapaliwanag, hindi tayo. So hanggang dito na mga minamahal. Kung meron kayong mga friends, mga Calvinists, please share this truth, and the truth will set them free. Praise God. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa aming pong Bible study. We pray and hope, Lord, na maraming puso ng mga Calvinist friend namin ang mabago at Lord, you will enlighten their hearts because we love them so much. Mga kaibigan namin, Calvinist and Christian Reform, we love you so much. Praying for your salvation. We're praying for your enlightenment. We're praying para sa inyo. God, Jesus cares for you. Mahal kayo ng Panginoon, kaya ito pinatapik sa akin ng Panginoon. Huwag niyo po ako sisisihin. Ang Diyos ang naglagay sa puso ko na itapik ito because Jesus cares and Jesus loves you so much. Mga minamahal, hanggang dito nila. Please, don't forget to share this video. Don't forget to like this video. God bless everyone. Hallelujah. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen.